Welcome back sa ating Java Programming. Para sa video na ito, pag-uusapan natin ang searching. Ang searching ay isang process ng pagkuha ng value ng element ng isang array at iba pang data structure. Ang searching ay isa sa pinaka-common na task sa computer programming. Maraming algorithm at data structure ang devoted sa searching. Malalaman natin ito kapag nasa part na tayo na purong data structure. Although ang array ay isa rin namang data structure, ay mas ma-appreciate natin ang iba't ibang searching kung mas malalim ang alam natin sa iba pang data structure. Para sa video na ito, pag-uusapan natin ang linear at binary searching sa array. Ang linear searching approach ay nagko-compare at hinahanap ang value ng array element ng sequential o magkakasunod. Tuloy-tuloy ang paghahanap ng value hanggang mahanap ang element ng array. Ibig sabihin, ang search algorithm na ito ay ang kabuuan ng array ang ina-navigate ng search na ito at nagre-result ito sa array exhaustion kapag walang nahanap na value sa loob ng array. Kung sakali naman makahanap ng value ang linear search, ay index o location sa array ang kanyang nire-return. Ang search na ito ay inefficient kapag nag-search ng malalakihang array. Buksan natin sa Blend para ma-appreciate natin ito. Save natin ito bilang search. Ang gagawin natin ay nasa isang file lang ang class para sa searching at ang ating main class. So, gagawa tayo ng function na mayroong return type dahil magre-return ito ng index kapag mayroon siyang na-search na value. Public integer search. Siyempre, kailangan nating ibigay kung ano yung list. Yan. At kung ano yung value na hinahanap. Bilang na natin yung value. Umpisa natin ang ating searching. If val is equal to list index. Ayan. I-return niya ang index. Otherwise, -1 kasi wala siyang laman. Okay. Gawa tayo ng function para sa pag-output ng array. Kaya lang natin itong print. I-loop lang natin yung ating list. Tapos, output natin. Output natin yung ating list. Index. Lagyan natin ng counting space. Ayan. Next, gawin natin yung pagtetest ng ating search array. Public class test search array. Okay. So, panibagong class na ito. Sabihin lang natin na public static void name. Import natin ang ating Java scanner para makapaghingi tayo ng input. Instantiate natin ang ating input. initialize natin ang array na pagsa-searchan natin.
And then, instantiate natin yung class natin na nasa taas. Output muna natin yung array. Tanong natin sa user kung anong kanyang sinesearch. Sabi natin int index para malaman natin yung index ng kanyang sinesearch. Tawagin natin yung ating linear search. Okay. Search OPP. Yung list natin at kung ano yung value na hinahanap natin while searching. Tapos, test natin yan if kapag negative, sasabihin natin na wala yung val search na hinahanap natin. Kung sakali na meron, sasabihin natin na yung index ng val searching.
Ayan, compile natin tapos i-run. Oops, wala akong... Oops, may mali tayo. I-rename natin yung ating file. I-rename natin ito ng test search array. Okay? Para dito sa ating ito. Ayan. Kailangan yung ating file name at yung class name na mayroong main ay magkaparehas. Pagkatapos natin i-compile, i-run natin. Sabihin natin 8 ang hinahanap natin. 8 is in the index 3 of the array. 0, 1, 2, 3. So, tama yan. Position 4. Okay. Ayan ang implementation ng ating linear search. Ang pangalawa naman sa pinaka-common na search approach or algorithm ay ang binary search. Para gumana ang binary search, dapat na naka-arrange yung ating array. So, dapat siya ay pre-sorted. Assuming na naka-ascending order ang array, ang binary search ay kino-compare ang hinahanap na value sa element na nasa gitnang index ng array. Kapag equal ang search ay mag-e-end ang search. Kapag less than ang value ng element na nasa gitna, maghahanap ang search natin sa index ng mga mayroong mas mabababang value. So, ibig sabihin, yun ay sa kaliwa. Kapag mas mataas naman ang value kasi sa middle element ng array, ay magtutuloy ang search dun sa ating kanan o dun sa mas malalaking element ng ating array. Sa ganitong sitwasyon ay naalis natin ang exhaustion sa array dahil na-eliminate natin ang kalahati ng element ng array. Buksan natin ang ating huling program na ginawa tapos gawin natin itong binary search. Public int kasi magre-retain siya ng index. Tapos mag-loop tayo.
So, dito ang ginagawa natin ay ina-add natin yung low at saka yung high index. Tapos, i-divide natin sa 2 para malaman natin yung gitnang index. And then, saka natin itetest yung mga value na yun. Okay? Siyempre, kailangan natin mag-return pag walang laman, negative. Ang hinahanap natin ay binary search. Ayan. So, dito nagbigay lang tayo ng pre-sorted array na magiging value ng ating OR na gagamitin. At dito naman yung calling ng ating binary search. Compile natin yan, tapos i-run. Save muna. Compile natin. And then i-run. Sabihin natin 11 ang hinahanap natin. At nagbigay siya ng index of 4 sa position of 5. Ang nangyari dito ay ganito. Ito yung value ng ating pagsasearchan. Ito yung value na sinasearch natin. At ito yung magiging iteration niya. I-try nyo rin i-simulate para malaman nyo kung tama ba ito. Kung sakaling tama ito, paki-confirm na lang sa comment section. Kung sakaling mali, sabihin nyo rin kung ano yung pagkakamali. Sa fourth iteration ay magre-return na ng result dahil nasa list 4. So, yung 11 ay nasa list 4. Kaya doon pa lang sa iteration 4 ay meron na tayong result. Okay, para sa inyong exercise, ito ang gawin ninyo. Anong mangyari kung sakaling palitan natin yung high index greater than equal to low index ng high index is greater than low index? At kung sakaling mayroong duplicated element, gagana pa rin ba yung ating search? Ilagay nyo sa comment section ng inyong sagot. Tandaan natin na ang kaibahan ng linear search at ng binary search ay useful or best ang linear search sa paghahanap kung sakaling maliit at unsorted yung array. Pero inefficient ito sa malakihang mga array. Mas efficient sa kanya ang binary search, pero dapat pre-sorted yung ating array. Dito ko na muna tatapusin ang discussion natin sa mga common searching na ginagamit sa array. Sa next discussion natin ay pag-uusapan naman natin ang mga sorting algorithm. Until next time!